Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, PBBM at First Lady Lisa. Yan ha. Positibo, gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Nako, Senator Amy Marcos yan mga karibin natin patungkol po riyan. Ang ating alamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ito nga mga kababayan, nakakabahala ang impormasyon na ito, ayon kay Madam Maharlika itong si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos ay gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Ang impormasyon na ito ay galing kay Senator Amy Marcos. Maaari ito ang mensan binanggit ni former President Duterte noong 2022 presidential election na may tumatakbong Pangulo na adik. Kung ito ay may katotohanan ng nanganganib ang kinabukasan ng Pilipinas, ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, himayin natin. Kung napipili lang ang kamag-anak. Ang dami nag-comment. Okay? Ay, sabi nga ni si Daryl nag-comment, ito ang walang may solusyon. Ha 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 ha. Sabi ni Joy, okay? Senator, gigil na ako sa kapatid mo. Okay, sabi ng isa, ihiwalay ang mabuti, itapon ang masama. Sabi ng isang commenter, kung totoong may malasakit ka sa bansa, walang kamag-anak, dapat doon ka sa tama. Diyos ko, sabi ni Janet Borja. Okay, here's my maganda yung comment ni Janet Borja. Totoo yun. Senator Amy, alam mo na na nagpapadeliver si Kuting. Ako pagod na ako sumigaw ngayong kasi madaling araw na mag-alas 3 na. Alam mo na ang kapatid mo ay nagko-Coca-Cola. At ang asawa niya na si Vangag Lisa Smugs ay nagpapadeliver. Ikaw na rin mismo ang nagsabi. Wala nga akong sinabi tungkol sa mga droga-droga na yan. Dahil nung time, na-convince na ako actually. Pero galing mismo sa iyong statement nung sinabi ko na pwede bang may mula ba tayong magawang paraan sa ginagawa ni Lam, ni Lisa Ahas magnanakaw. Yan yung Lam. Lisa Ahas mangangamkam. Lisa Ahas manggagancho, mambubudol. Kaya ang sabi mo, di ba kasi takot na takot ako noon. Kasi gustong ilabas ni Pebbles, Talakera, Pebbles Kunanan, ang mga kahayupan ni Lisa. Gusto ko pang pagtakpan. Ayokong mag-fail si Kuting noon, Senator Amy. Alam mo yan. At alam mo rin na yung kapatid mo ay nag-Coca-Cola at ang kanyang asawa ay nagpupulburon. Ikaw na rin mismo nagsabi. Pwede ba diretso mo to sa taong bayan? Damay ka dito. I'm telling you. Hindi ito sapat na sabihin mo kung napipili lang kamag-anak. Sino to? Si Martin Tambaloslos? Hindi kami, ang tao ngayon, hindi na po pwedeng, wow, bibilib kami kay Senator Amy. Bibilib kaming lahat sa'yo at mahihiwalay ka sa kapatid mo, kay Kuting, kay Tambaloslos. Kung, number 1, sabihin mo sa taong bayan na palpak ang kapatid mo at ang kapatid mo ang binetray ang taong bayan dahil hindi siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas, dahil hindi makafunction ang utak niya, dahil pulboronic. Bibilib kami sa'yo at maaaring iboto ka sa susunod na halalan kung sasabihin mo sa taong bayan, okay, at mag-initiate ka ng investigation laban sa iyong kapatid at kay Lisa Ahas Smugs na nakipagsabwatan sa Smartmatic based dun sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na nandyan sa COMELEC. Dahil, Senator Amy, ulitin ko, ikaw ang chairperson ng Committee on Electoral Reforms.
maniniwala kami sa'yo. Pero hindi ito enough. Maganda na ito kung tutuusin yung mga statement mo kung napipili lang ang kamag-anak. Be specific, sinong kamag-anak? 'Di ba? Para kung So yan mga karibin natin, no? Binibigyan na po tayo ng hint. Di lang po natin malaman kung ang tinutukoy ba ni Senator Amy Marcos ay yung kapatid niya, no? Or itong pinsan nila na si Speaker Romualdez, mga karibin natin. Well, sino man po sa dalawa, mga karibin natin ang tinutukoy ni Senator Amy Marcos, mga karibin natin, di ba? Halata naman na palpak po ang ginagawa nila, di ba? Oh, may mga palpak, mga karibin natin, na nagagawa po ang ating mga leader, no, ng ating bansa. Kaya tama po 'yun, na dapat walang kamag-anak, 'di ba? In terms of public service, mga karibin natin, wala pong kamag-anak diyan, 'di ba? Ang dapat isipin nila ay yung taong bayan, no? Kung paano po nila matutulungan ang taong bayan, mga karibin natin. So, paano nga po ba nila tinutulungan ang taong bayan? Natutulungan po ba nila ang taong bayan dito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Yan, mga karibin natin, no? O, sana naman po pababain yung mga bili. Kasi yun po talaga yung Sige nga po, magtanong-tanong kayo kung ano pong problema ng taong bayan, di ba? O, isa lang po ang sasabihin nila. At malamang kung sa dami ng tinatanong mo, di ba? Ito po yung common dyan na masasagot, no? Yung pagtaas ng presyo. Hindi lang po ng bigas. Lahat po ng lahat po ng mga produkto ay nagtaasan na. Ako po. So yan po sana ang fokusan, mga karibin natin, no? Hindi po itong mga ICC. Kung talagang gusto niyo po ng di ba? Kung gusto niyo po talagang tulungan ng taong bayan, pakinggan niyo po. Pakinggan niyo po yung taong bayan mismo, mga karibin natin. Hindi po yung mga bumubulong sa inyo, no? Kasi, di ba, yung mga bumubulong sa inyo, sigurado po ako na yung mga bumubulong po sa inyo ay nakakakain po yan ng 3 beses sa isang araw. Di ba? Pero ewan ko lang po itong mga tao na nagrereklamo po, no, about sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kung kumustahin nyo nga po, mga karibin natin, no? si Tambaluslos yan, ilagay mo yung pangalan. Kung yung kapatid mong Judas, Estas, di ba? Ilagay mo rin ang pangalan. Kung si Sandro Marcos na sinasabi mo, di ba? So ano ba tong ang dating sa akin dito sa sinasabi ni Ma'am Marlica ay nagpaparinig lang, no? Nagpaparinig lang po itong si Senator Amy Marcos, kasi hindi niya naman pinangalanan, kamag-anak lang ang sabi niya. Ngayon, di ba? Nandyan yan si tama po si Ma'am Marlica, si Sandro. Oh, isa rin po yan sa tumitira kahit sa mga Duterte. Di ba? O si PBBM, mga karibin natin, natahimik po sa lahat ng issue ng ating bansa. At ito naman po si Romualdez, napakaingay po. At siya po ang gumagawa ng mga issue. Tama. Tandem talaga, mga karibin natin, no? Yung isa tahimik sa mga issue. Tapos naman yung isa issue maker, mga karibin natin. Tama talaga sila, mga karibin natin. Bagay na bagay po, no? young yet so corrupt. Sino dito sa kamag-anak mo? Ang dami mong kamag-anak. Nadadamay ang mga kamag-anak mong Ako naniniwala ako na may mga kamag-anak ka pang matitino. Okay? Maybe sa Marcos Edralin side. At pwede rin sa Marcos Romualdez kasi maaaring hindi naman 100% na Romualdez ay demonyo. At hindi naman 100% na Marcos ay demonyo. Kasi kahit naman tayo, kahit may mga kamag-anak tayong mga jejemon, di ba? Pero hindi ibig sabihin, yun ang magde-define sa atin bilang tao. Let's say, ikaw, Maui, kung may kamag-anak kang nuknukan ng batugan, ibig sabihin, hindi naman yun re-reflect sa'yo na ikaw ay batugan din. Or may kamag-anak ka
na si Rogelio, okay? Kung pagkaanak ang ganitong klaseng nagpupulburon, hindi ibig sabihin si Rogelio ay nagpupulburon din. So, sino? Senator Amy, liwanagin mo, sino sa kamag-anak mo? Okay? Ang napikang-pika ka, kaya ka nag-utter ng kung napipili lang ang kamag-anak. Kasi ako may moment din ako niyan eh. Kung pwede ka lang pumili ng kamag-anak, doon na ako sa mga almost 100% perfect. Pero wala namang ganon. 'Di ba? Lahat naman tayo may mga may mga kaletsihan sa buhay. Actually, sabi ko nga sa Junakis ko kanina, nagkakwento siya tungkol sa kanyang, yung kwento ng Junakis ko. Panganay kong Junakis, nagkakwento siya tungkol sa mga classmate niya dito sa Amerika. Na ganito daw, na ganyan, nagko-complain siya. Erica Steven, thank you palang da. Nagko-complain siya na ito yung mga attitude. Sabi ko sa kanya, anak, sabi ko na gano'n. Nagkakwento yung daw niya, yung klase na ganito, yung pamilya, dadadada. Sabi ko, intindihin mo, lahat ng pamilya sa mundong ito, may mga eksena. Walang perfect na pamilya. Kahit kayo, may mga problema kayo sa inyong mga pamilya. Minsan, kung pwede lang, sasabihin nyo, gusto nyo na mag-disappear. Gusto nyo nang maglaho. Minsan, baka maaari sa inyo, gusto nyo nang i-fake ang inyong kamatayan para hindi na kayo anuhin ng pamilya ninyo. May mga ganun, di ba? Kasi walang perfect na family. So, going back dito kay Senator Amy, walang perfect, hindi ka makakapili. Pero may choice ka para sa taong bayan. Ano yung choice mo, Senator Amy? You speak up. Para kasama ka sa Speak Up Day na pinaglalaban namin dito, you speak up for the people. Sino ito? Be specific. Sino sa kamag-anak mo ang gusto mong itapon? Kapatid mo? Pinsan mo? Sino? Mga anak mo? Pamangkin mo? So kasi masyadong broad to. Okay? Kakakita niyo dito, ang sabi ng mga comment, humiwalay na po kayo, Senator Amy. Junior is a basket case. Yeah. You still So yan mga ka-review natin na talagang tama po yung mga nagko-comment mga ka-review natin na, diba? Kasi nga po sa dami po ng ginagawang kapalpakan ng administrasyon mga ka-review natin, no? Hindi naman natin sinasabing palpak talaga. I mean, dito kay Romualdez. Dito kasi kay Romualdez mga ka-review natin nagsisimula yung lahat eh, di ba? At yan mga ka-review natin, ano po ang inyong masasabi doon sa sinasabi ni Ma'am? Eto nga nakakapagtaka mga ka-review natin. Si Ka Eric mga ka-review natin, pinatawag po sa Kongreso. Nagtatanong lang po ng 1.8 billion na travel expenses mga ka-review natin. Pero dito kay Ma'am Maharlika, walang nagpapatawag sa Kongreso, no mga ka-review natin. Ano, takot ba sila dito kay Ma'am Maharlika na or talagang tinatamaan lang talaga sila dito kaya patawag nyo rin si Ma'am Maharlika para magkaalaman na mga ka-review natin, no? Speaker Romualdez, yan ha. Inahamon po kayo nung unang sinabi ni Ma'am Maharlika na, sige nga, patawag nyo nga ako dyan sa Kongreso. Well, anyway, mga ka-review natin, ano po ang inyong masasabi doon sa sinabing kanina na nagpapadeliver, ng pulburon? At alam daw ni Senator Amy Marcos. Medyo pag ganyan mga ka-review natin, dapat, diba? Mukhang nabudol tayo pag ganyan talaga ang nangyari, or ganyan talaga ang nangyayari mga ka-review natin, parang nabudol po talaga tayo. Kahit hindi nga yan mangyari mga ka-review natin, hindi lang parang nabudol talaga tayo mga ka-review natin, no? Kasi nung panahon, eto na naman tayo sa comparison mga ka-review natin, no? Sasabihin na naman po ng iba na hindi pinangako na gawing 20 pesos ang bigas. Yan. Well, wala tayong magagawa kung ganun po ang paniniwala nila. Diba? Pero sana hindi na lang nagbitaw ng ganung salita kung hindi rin lang naman gagawin. No, mga ka-review. Kasi parang, kayo, ano po bang nararamdaman nyo, mga ka-review natin? Diba? Para kasing niloko tayo eh. Diba? Yan naman, sasabihin na naman po ng iba na bigas lang yan. Anong bigas lang yan? Napaka-importante po ng bigas sa mga sa ating lahat, di ba? Sa ating lahat na Pilipino.
Hmm. Kasi kahit walang ulam, makakareview natin as long as may bigas ka. Sa ibang social media platforms ka, makakareview natin, di ba? Marami po ang na nananawagan kay PBBM na sana, di ba? Kasi nga po, di ba, yung sinasabing 20 pesos ang kilo ng bigas, 1/4 na lang po ngayon ng 20 pesos mo. Nako naman, ay baka sabihin nyo, paulit-ulit naman ako dito. Talagang paulit-ulit po tayo makaka-review natin kasi wala naman di ba? Kahit hindi tayo mapakinggan, at least may mga kababayan pa rin po natin na nanonood naman sa atin, di ba? At least alam po nila ang sitwasyon dito sa Pilipinas, di ba? Na baka mag-ano sila, yung mga lalo na yung mga OFW, makaka-review natin, baka ma-shock sila. Yung pinapadala nilang pera, baka kulang na, di ba? Sa sobra ng taas ng kasi hindi lang naman bigas po ang tumataas. So yan, mga karibin natin mga OFW, pasensya na po kayo. Ha? At kung ang pinapadala po ninyong pera sa inyong mga kamag-anak, sa inyong pamilya dito sa Pilipinas ay siguro ko nagkukulang po, no, mga karibin natin. Pagkat yan nga sabi ko eh. Wala na ba yung mga karibin natin? Ano man po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? Ay, comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po rito, right? And mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kaya Taong Kalye. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ang balitang ito. Subscribe na po kayo. Taong Kalye, maraming salamat po.